Ang laki na ng ulo ko. Ano bang lulutuin mong ulam? Hindi ko pa nga alam kung anong lulutuin kong ulam eh. Nag-iisip pa ako. Ito, kalabasa. Gawan mo ng paraan. Kalabasa? Gawan ng paraan? Tara. Akala nyo doon ako lalabas sa kabila, no? Dito ko lumabas. Para maiba naman. So, ang lulutuin nga natin ngayon ay itong kalabasa. Gagawin nga natin ng paraan para maging masarap na ulam ang kalabasa. Kasi minsan yung mga bata, di ba, sa bahay nyo, mahirap pakainin ng gulay. So, gagawa natin ng paraan para makakain sila ng gulay sa recipe na gagawin natin ngayon. Siyempre, una nga natin gagawin dito ay babalatan muna natin ang kalabasa. Pagkatapos natin mabalatan ito ay gagadyarin na natin ito. At kung wala naman kayong panggadgad sa bahay, ay pwede nyo itong hiwa-hiwain ng maninipis. O kaya kung medyo yayamanin kayo, pwede nyo gawin ito sa food processor. Sosyal! Sunod naman ang ating carrots. Bali natin ko lang nga ito sa gitna. Pagkatapos ka natin ito hatiin sa gitna, ay gagadyarin din natin ito ng mabilisan. Ang pagkain kasi ng carrot at kalabasa ay nakapagpapalinaw ng mata. Kaya pwede mo itong ipakain sa jowa nang makita niya na yung halaga mo. Ugot! At pagkatapos nga natin itong gadyarin, ay ilagay natin sa isang container at dito nga siya natin titimplahan. Lagyan na nga natin ito ng 3 malalaking itlog. 3 malalaking itlog ha, hindi gaya ng itlog mo, 2 lang. Pagkatapos nga, may-mekos-mekos na yan ni Insan. Grabe naman yan, Insan. Mekos-mekos mo na yan. At pagkatapos nga, mamekos-mekos ni Insan, ilagay na natin ating sibuyas, bawang, at i-mekos-mekos ng olive. Pagkatapos, lagyan lang natin ito ng 1 cup ng cornstarch, 1 cup ng harina, magic sarap, hinay-hinay lang ha, baka mamatay ka sa sarap, at tropa mong paminta. Ipamekos-mekos mo nga lang ito kay Insan hanggang sa makuha mo na ang consistency na gusto mo. Habang nagluluto nga ako dyan, may dumating na parcel na nakapangalan sa akin. Wala naman ako in-order, bakit may parcel na nakapangalan sa akin? So, tuloy na nga tayo sa pagluluto. Inilagay ko nga sa plate ito yung kalabasa at carrot na tinimplahan natin. Ganito kasi ang diskarte pag malaking okoy ang gagawin mo para hindi siya magkadurog-durog pag nilagay mo sa kawali. Pagkatapos, atin nang iprito ang ating okoy. Di ba yung okoy, yun yung alien? Okoy kang kaibigan, kaibigan kong okoy. Walay! Iprito lang nga natin ito hanggang sa makuha natin ang texture na gusto natin. At pag nakuha na nga natin ang texture na gusto natin, ahunin natin yan. Let us pray. Panginoon Diyos, salamat po sa binigyan pagkain. Hindi siya pakalinisin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Tara, kain tayo. Pritong ukoy na kalabasa at carrots. So, medyo healthy yung ukoy natin ngayon. At, yun nga, medyo crispy siya. Ngayon, ang lalaki ng ukoy natin. Kasing laki ng ulo ko. Pero, yun nga, uubusin natin to. Masarap to. Sausaw muna natin sa ating suka na maraming sibuyas. Mapaparami naman kang kain ka. Parang marami. Ayaw mo kayong sibuyas ha. Hindi ko makuha yung sibuyas at tsarain natin. Doon. Hop. Yun nga, yung mga anak nyo hindi nyo makakain ng gulay, pwede nyo itong gawin sa bahay nyo para at least makakain ng gulay yung anak nyo. Kasi alam naman natin yung mga kabataan minsan, yung mga bata, natin minsan mahirap pakainin ng gulay. Kaya kasi ito sa pwedeng paraan para mapakain natin sila ng gulay. Ito ng sibuyas. Sarap. Medyo matong siya.
Hmm.